Hello guys! Hello Scorpio! Welcome dito sa aking channel Scorpio. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng Scorpio. Ito ay general reading. Good luck with fortune. Alamin natin Scorpio kung ano ang swerte sa iyo ngayong April and May. At tingnan natin Scorpio. Okay, so reverse Scorpio na new beginnings. Bakit reverse? Tingnan natin dito sa second deck mo. Bakit ganun? Okay, wow. So yun, dito sinasabi Scorpio na siguro naka-reverse siya, di ba? Yung reverse ng new beginnings, siguro meron ka na gustong simulan pero hindi mo magawa-gawa. Okay? Like, ang dami-dami mong plano sa buhay. Marami kang plano like mag-abroad, pumunta sa ibang lugar, mag-apply ng ibang company, ng ibang job, or kung ano pa man. But hindi mo yun nagagawa. Okay? So, dito, sinasabi ng baraha for the month of April and May, partnership is number 3. Number 3 is collaboration, alliances, mentor, intimate or attachment. So, nakikita natin dito na kung ano man to na hindi matuloy-tuloy na partnership, hindi matuloy na alliances, pwedeng pagpapakasal siya. Posibleng maisip mo na siya ngayong buwan ng April and May na kailangan na para makapagsimula ng bagong buhay, mag-focus sa pamilya. Parang yun, pagpapakasal, pagbe-business, pagte-travel, paglilipat bahay, lipat trabaho, parang ganun. So, nakikita ko sir dito yung clarity. So, sobrang klaro siya for the month of April and May kung ano man ito na gusto mong simulan or gusto mong gawin. Okay, next card natin is the Magician. And, wow. So, nakikita ko sa'yo dito, Scorpio, comment down below kasi pwedeng may napapansin ka na. Meron ditong Magician na number 1. Itong Magician na to, sinasabi ng baraha sa'yo, Scorpio, na maraming unexpected or milagro ang posibleng darating sa'yo. Okay? So, same with the Pisces, ang dami-daming unexpected ang pwedeng dumating. Sinasabi sa'yo dito, Scorpio, ng baraha na in terms of money, relationship, communication, information, yun na nga, mga kakampi, allies, partner, maraming unexpected, maraming milagro yung darating na parang hindi mo alam kung bakit nangyari ito in a positive way. But nakikita ko sa'yo dito, same with the Pisces, posible kang napapaligiran ng mga taong hindi totoo. Pwedeng sa paningin mo, pakiramdam mo, totoo sila. But maging careful ka, maging aware ka, kasi yung mga taong ito ay hindi sila totoo. Parang kinukuha lang nila yung loob mo para makakuha ng information sa'yo, para makapasok sa'yo, di ba? Parang ganun, para malaman nila kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. But, ang mga taong ito, marami silang mga grudges and resentment towards you, or hindi sila masaya, hindi sila kontento, parang miserable yung buhay nila na, alam mo yung misery loves company. Parang ganun. So, miserable yung buhay nila. Gusto nilang isabay ka sa miserable nilang buhay. So, parang ganun. So, may mga taong maiingat sa'yo, April and May, sa kung ano man na blessings meron ka. Mag-iingat ka sa pagpo-post sa mga social media ng mga achievements mo. Alam mo, sa panahon ngayon, kung ako sa inyo, huwag niyong ipagpo-post yung mga success nyo. Kasi okay, given na yon na, okay, maging proud tayo kasi small wins is still a winning, di ba? Maging proud tayo sa mga blessings natin. But, alam nyo ba yung evil eye? Alam nyo ba yung temptation, yung witchcraft, and lahat ng klase ng negativity ay nasa social media na. Ang mga tao, habang nagbabasa lang, pwede nilang kontrahin yung pinopost mo, pwede nilang baliktarin. So, kailangan mong mag-ingat. Okay? Oh, 'di ba? So, Hierophant, nakikita natin dito yung plano tungkol sa pagpapakasal, plano para sa collaboration, posibleng makatagpo ka ng isang tao na pwedeng makatulong sa'yo,
sa mga problema mo, like emotional problems, psychological problems, spiritual, financial. Yung parang magiging siyang alay mo, allies, di ba? Kung marami sila, yung parang kakampi mo sa buhay. Okay? Okay, the Hermit, so same with the Hierophant. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na siguro for almost 8 months or 8 years, hindi ka masyadong klaro sa kung ano yung gusto mo sa buhay. But this April and May, malalaman mo or maiintindihan mo talaga kung ano talaga ang gusto mo. So parang sinasabi ng baraha na mahahanap mo, 'di ba? Mahahanap mo, Scorpio, kung ano yung pwedeng maging dahilan para maging malaya ka. Malaya ka sa kung ano man area sa buhay mo. And etong clarity na to na darating sa'yo ay pwedeng magdala to sa'yo ng sobrang pag-apaw ng cups mo. Sobrang saya, sobrang contentment, sobrang prosperity and abundance. Okay. Scorpio. Okay, so Page of Wands. Yung Page of Wands na to is all about future. So, nakikita ko sa'yo dito, Scorpio, na ikaw ay naghahanap ng, kumbaga, information. Naghahanap ka ng information tungkol sa future. So, parang nakikita ko sa'yo dito na nakafocus ka sa future mo. Okay, wala ka na sa past, wala ka sa present. Ang focus mo ngayon is future. Parang nagre-research ka, pwedeng naghahanap ka ng bahay na pwede mong tirahan sa susunod na araw, buwan na taon. Pwedeng naghahanap ka ng trabaho na pwede mong, pagtrabahuhan 3 months from now, parang ganon. So, nakikita natin dito yung advancement. Okay? So, 10 of Pentacles, sinasabi ng baraha sa'yo dyan na kung ano man yan na pinaplano mo sa ngayon, ano man yan, Scorpio, na tinatrabaho mo ngayon, pinag-aaralan mo sa ngayon, ay posibleng magdala yan sa'yo ng sobrang pera. Diba? Etong 10 of Pentacles na to is lump sum of money, financial success, financial windfall. So, sinasabi ng baraha na to na kung ano man tong ginagawa mo sa ngayon, ang resulta nito ay sobrang positive. Harvest. Yung harvest mo ay sobrang positive. Okay? The Empress, sinasabi ng The Empress dito na marami kang sisimulan ngayon na pwedeng magdala ng abundance and prosperity sa'yo. Okay? Like, alimbawa, sa sa pagda-diet natin, pagiging wise natin sa mga kinakain natin, pagiging, diba, healthy conscious mo, health conscious, maraming development and progress yung mangyayari sa'yo in the near future. So, dito sinasabi ng baraha sa'yo na maraming fresh ideas, fresh plans, and goals ka na posibleng may iisip sa ngayon. So, nakikita ko sa iyo ngayon, yung 7 of Pentacles na to, sinasabi na, Scorpio, huwag kang masyadong magmadali. Okay? Huwag kang masyadong magmadali, dahan-dahan ka lang sa mga steps mo, papunta doon sa success. King of Swords, sinasabi ng King of Swords mo dito na kung ano man ang direksyon na tinatahak mo sa ngayon, nasa tama kang direksyon. Kung ano man tong ginagawa mo sa ngayon, kung ano man tong sinisimulan mo sa ngayon, tuloy-tuloy lang kasi nasa tama kang direksyon. Kung yung plano mo sa ngayon is para sa future mo, tama ka na direksyon. Okay? Thank you guys for watching. Bye!